napakalaking tulong ng mga boss. Yung healthcare. Magandang umaga mga boss. Ngayon po ay January 1. Puyat ako kagabi. Ano yung handa namin kagabi? Kung gaano kadami, ganun pa rin ngayon. Halos konti lang yung nabawas. Nag-i-snow na naman. Simula na naman yan mga boss. Mag-aalaw na ng hapon. Ipasok ako 7-Eleven. Alas 2. Ay, nako. Trabaho na ulit. Ito ba yung handa namin? Dami pa. Hindi naman siya masisira dito kasi malamig. Mamaya pag-uwi ko ng 7, ilipat ko na siya sa mga Tupperware para lagay ko dito. Tuka muna ako kalapate. Taas na naman ang gusto mo sa likod namin. Pasok na tayo ulit mga boss. Yung baon ko. Canada. Minsan malamig ang gabi, minsan nakakalungkot, pero pangarap ng pamilya ang patuloy na kumakatok. Sa trabaho man o lakad, pinapakita niya na kaya ng Pinoy makipagsabayan kahit saan dalhin ng tadhana. Para sa mga naiwan, siya'y patunay ng lakas ng bawat sakripisyo, may kapalit na bukas. At sa bawat upload niya, ramdam ang kanyang puso, kwento ng pag-asa, tapang at Pilipinong totoo. J. Pinoy TV, kwento ng buhay Canada, totoong karanasan, hindi kinukubli kahit kailan pa. Sa bawat video, hatid ay aral at saya para sa pamilyang Pilipino, pag-asa'y dinadala. J. Pinoy TV, dito mo makikita ang tunay na buhay ng isang OFW sa Canada. Kaya salamat Jay sa inspirasyong dala sa bawat Pilipino, saan mang dako ng mundo ka pa. J. Pinoy TV, patuloy na sumisigla sa kwento ng OFW. Ikaw ay bahagi ng pag-asa. J. Pinoy TV, kwento ng buhay Canada, totoong karanasan, hindi kinukubli kahit kailan pa. Sa bawat video, hatid ay aral at saya
sa Canada. Uwi na tayo mga boss. Ito yung ating baon na may laman papasok. Pero pag uwi wala nang laman. Pero dalawang baonan to mga boss. Dahil ang tatay namin sa 7-Eleven, si Tatay Celso, nagluto ng kare-kare. Ang sarap magluto ng kare-kare nun. Kompleto sa Ricardo. Kasi siya ay nakatira, yan, lasang maingay. Hindi siya taga Chetwin, siya ay taga Grand Prairie. Mga boss, isa yon sa malaking town dito, city. Ang daming Pilipino doon at Pino store. Lalo na pagdating sa mga pagkaing Pinoy, halos nandun lahat sa Grand Prairie. Kaya pag nauwi siya doon, sinasabi niya sa akin na minsan kung meron ako ipapabili. Ayan. Pero hindi pa naman ako naka-experience ng pabili sa kanya. Kasi medyo, alam niyo na, may edad na siya at mabagal na rin maglakad. Lagi na rin nakatungkod. At alam niyo, share ko lang sa inyo, nagpapasalamat siya sa Canada. Kasi nung dumating daw yung time na siya ay dinapuan na ng sakit, nandito siya sa Canada. Kasi dito libre ang pagpapa-hospital. Napakalaking tulong nun mga boss. Yung healthcare, yun sa atin yung pinaka number 1 kailangan ng mga Pilipino sa Pilipinas. Ang healthcare system nila dapat talaga na tutukan talaga. Yung alam mo yung kahit dapat yung public talaga dapat is pondohan nila ng malaki para hindi na kailangan pumunta ng private. Ganun mga boss. Na-share ko lang sa inyo yun kasi Tatay Celso, tinuring na namin tatay dito yung mabait yan. At mahilig siya magluto, magbigay ng pagkain. Ayan. Hindi ko pa pala na ibababa yung aking wiper. Tingnan nyo. Nakataas pa. Ibababa ko muna. Ang bihira. Ayan, lalabas ako ulit. Ay! Ko. Kanina, bago ako pumasok, nagsobil ako kanina. Kasi nag-snog. Yan. Ito yung nasa paligid ko, pakita ko sa inyo. Ayan, yung aming pinaka town. Tapos dito. Ayan, inikot ko na kayo. Bundok ng snow. Okay. Alas 7 na ng gabi. Oh, negative 17, no. Susundi ko si Mrs. mga 7:45. Ayan. So, uwi muna ako ng bahay. Magpalit ako, tapos pahinga ng konti. Tapos sundo na kay Mrs. January 1 ngayon parehas kami may pasok ni Mrs. Pero yung iba walang pasok. So nakapagpahinga sila. Pero okay lang. Hindi naman ako gireklamo. Sinishare ko lang sa inyo na ganito yung sitwasyon dito sa Canada. Siguro hindi lang dito, pati sa ibang bansa pa na kahit Pasko o bagong taon may trabaho sila. Ganyan tayo kasipag, mga kababayan nating mga Pilipino na nandito sa ibang bansa. Talagang walang pinipiling araw, oras pagdating sa trabaho. 'Di ba? Okay mga boss, mag-drive na ako. Wala akong patungan dito kasi sasakyan to ni Mrs. Para mga boss, sa bahay na lang tayo makita-kita.